Ngayon po ay pag-usapan naman natin yung tinatawag na motivation. Paano mo mamomotivate yung sarili mo sa pagtatrabaho, no? Kasi kadalasan ang nagiging sanhi kung bakit hindi tumatagal yung isang tao sa kanyang trabaho dahil nawawalan siya ng motivation. Ano? Ang unang katanungan dyan is, mahal mo ba yung trabaho mo? Kasi bago ka mag-apply sa isang trabaho, siguraduhin mo na yung ina-applyan mo, mahal mo yung ganong klase ng trabaho, mahal mo o gustong gusto mong gawin. Marami kasi mga tao na hindi muna sila nakakapag-isip ng ayos kung ano ba talagang gusto nilang maging karera sa buhay. Sa tingin ko, makakatulong siguro number one, sa tingin ko, dapat gustong gusto mo yung trabaho mo, yung ginagawa mo. Kapag ang isang tao kasi na napasok siya sa isang karera na hindi naman pala niya talaga gusto, walang motivation doon. May hihirapan ka. Kung ang motivation mo lang talaga is kumita ng pera pero hindi mo naman gusto talaga yung ginagawa mo, hindi ka rin magtatagal. Papalpak at papalpak ka sa mga diskarte. Ang pagkakamali kasi ng iba, like for example, tapos ka ng computer science, tapos hindi mo, gusto mo ng computer science, yun nga yung kinuha mo sa kurso ng college ka. Tapos ang papasukin mong trabaho, iba sa linya mo, walang motivation doon. So dapat yon binibuild mo na kaagad. Right after na makagraduate ka, ang target mo dapat makapasok ka sa IT industry. Kasi kapag hindi ka nakapasok sa IT industry, ibang karera ang ang pinasok mo, masisira yung career path. So yun ang napakahalaga, no? Dapat hindi masira yung career path mo. So napakahalaga yung kauna-unahan mong trabaho. Well, kung maiambing naman sa sarili ko, yung unang trabaho na pinasok ko, related naman. Kasi parang dahil nga wala akong trabaho nung pag-graduate ko ng college, hindi ako matanggap sa IT industry, lagi akong bagsak sa mga interview. Ang nasa isip ko talaga noon, baka pwedeng magturo muna ako sa college pero computer science. I mean, pagka binabalikan ko yung stage na yun ng buhay ko, may goal ako dun Ang goal ko is nakagraduate ako ng walang ganong alam sa computer science. At least pag nagturo ako sa college, mababalikan ko lahat ng inaral ko nung college ako. Kasi nangyayari po talaga dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, na nakakagraduate ng computer pero hindi gamay ang computer programming. Kasi natatandaan ko noon, nakagraduate ako ng computer science, may alam ako ng konti sa computer programming. So kung aalpasan ako sa labas, sa IT industry, at computer programmer ang career path, interview pa lang bagsak na. Sinubukan ko pong mag-apply sa IT industry as a computer programmer, pero sa kasamaang palad, hindi ako pumapasa sa interview ng mga time na yun. Bigla kong naisip yung idea na magturo muna ako sa college. Pag nagturo ako sa college, mababalikan ko yung mga pinag-aralan ko nung kumukuha ako ng computer science na kurso. At nakatulong po sa akin yun. Naging magaling ako sa computer programming habang nagtuturo ako sa mga estudyante. Nung time naman namin, nung pag-graduate ko ng college, hindi pa mahigpit sa mga computer college schools. Kasi ngayon yata required na meron ka ng units or at least tapos ka ng masteral. Noon kasi pagka instructor level, like for example assistant instructor ang position mo sa isang computer school, okay na yung credential na graduate ka ng computer science. So hindi sila mahigpit sa kung meron kang master's degree or wala. So nakapasok naman po ako sa STI College Recto. Yun yung kauna-unahan kong
trabaho, at nakapagturo po ako doon sa STI College Recto ng 2 years. Ang dami ko pong natutunan nung nagtuturo ako sa STI Recto, at ang daming magagaling na professor sa STI College Recto. Kung napapanood naman tong video na to, hanga ako sa mga katrabaho ko na ng mga professors, even yung mga non-computer subjects. Pagka nakakahalubilo namin sila sa faculty room, ang dami mong matututunan sa kanila, sa mga exchange of ideas namin. At alam niyo, nakatulong ng malaki yun sa akin to really be motivated na ayun, for 2 years sa Recto, nagturo po ako ng computer science and computer programming, at kahit ako nun, natututo rin ako at the same time. So gumaling ako sa programming, and yun yung naging bala ko, or yun yung naging anong tawag doon, naging prepared ako for IT industry job opportunities. So naging confident ako pagdating sa technical expertise and knowledge about computer science, computer programming, or anything that is related to software technology. So yan, hanggang sa dumating yung time na for some personal reasons, kinailangan ko umuwi ng Batangas. Ayun, nung umuwi ako ng Batangas, nung nawalan ako actually from STI College Recto, at nag-decide ako na magstay muna sa Batangas. Siguro na tenga ako for like mga 2 buwan din na wala akong trabaho, at pinilit kong magkatrabaho. Naghanap ako ng teaching opportunities sa malapit na STI College sa amin doon sa Batangas, at doon nga sa STI College Tanawan sinubukan ko mag-apply. Yun yung time na wrong timing, kasi sarado na yung hiring ng mga computer college instructors. Nakausap ko yung college administrator doon. Ang sabi niya sa akin, meron akong subject na pwede kong ibigay sa'yo, iisa-isa yun, Philippine history. So syempre wala akong trabaho noon, kahit piso wala akong kinikita. Sabi ko sa sarili ko, pag binarap ko to, kahit paano, kahit mababa yung sweldo, may matututunan naman ako at may matututunan, kasi habol ko rin naman yung hindi ako mababakante. So pinatos ko yung yung sahod na 700, hindi kayo maniniwala, no? Pero pinatos ko yung 713 senas para pumapatak sa 1,400 per month. 2000 year 2005. So literally, yung sasahurin ko ron, masabi lang na nagtatrabaho, pero allowance lang yon pagpasok at pag-uwi ng bahay. Pero wala kang take home mo pagka namasahe ka, kumain ka. Mura pa na ng mga bilihin hindi naman kamahal nun. Parang nung time na yun, kahit may 39ers pa yata nun sa Jollibee. So pero nung mga time na yun, hindi ko kaya kumain sa Jollibee, to be honest. Sa turo-turo, pag lunch break, mayroong kainan doon sa malapit sa STI College. Halagang 60 pesos, meron ka ng kanin at ulam yung mga time na yun. So parang pamasahe lang naman yata na parang 10 piso. So pinagkakasya ko yung 70 pesos per day.
wala pang sandaan actually. Mahirap ang buhay. Nung time na yon, pinagbuti ko yung pagtuturo sa Philippine history at parang ang natatandaan ko, sabi sa akin ng college administrator, yung pinaka-college din kasi napaka-late na school, learning center pa nun ng STI College Tanawan eh. So napaka-late ng population ng students ng college na yon. Sabi niya, kung makikita ko na okay naman yung performance mo for the whole semester, eh di bibigyan kita ng mga computer subjects. So parang nabigay sa akin noon nung sumunod na semester, sabi niya okay, magiging ano ka na, full time IT instructor. Nabigyan niya ako mga 5 na subjects, and hindi ko matanda ko ilang units, parang 18 units yata yung nabigay sa akin, yung total. Tapos ang natatandaan ko, ang unang sahod ko as a full-time instructor sa STI Tanawan was only 7,500 pesos a month. So yung quincenas ko is 3,500 plus. Parang hindi ko alam kung paano ako nagbabayad ng tax, pero parang pag gano'n yata kaliit, hindi na nagbabayad ng tax. Liit ng sweldo. From sa STI College Recto, nung hindi pa ako lumilipat sa Tanawan, pumapalo ako ng 10,000 plus. Year 2000 yun. So para malaki na yun sa panahon natin ngayon, kasi natatandaan ko nun, nung time na yun, nung sumasahod ako ng ganun sa Recto, okay naman ang finances ko noon. Unang nabili ko para sa sarili ko is Nokia 3310 na Finland. So yun yung baon-una akong cellphone. So di ba, para wow, nakakabili na ako ng cellphone. Dati kahit cellphone di ako makabili. So yun yung time na yun, pag binabalikan ko yun, parang medyo napapangiti ako sa sarili ko na at least nag-motivate yun sa akin to really pursue my career in IT. So STI Tanawan for 2 years, ganun yung routine. Nagtuturo ako ng computer subjects, and marami akong natutunan din from my students. Yun. And dumating sa punto na may mga kamag-anak ako na nagsasabi sa akin, bakit hindi ka na lang mag-call center? Kasi nga nung time na yun, struggle talaga pagka ganun ang sweldo mo, 7,000 lang plus naman. Sarili mo lang mabubuhay mo nun. Kung susuporta ka sa pamilya mo, hindi kaya. Kukulangin ka pa, no? Sa ganun, kung mabisyo ka like. So ayun, may nag-suggest sa akin na magtrabaho ko sa industry, sa IT industry. So nag-try ako mag-apply sa Hewlett Packard Philippines. Naging confident na ako noon bago ako mag-apply, kasi nga syempre nabalikan ko na yung mga inaral ko sa college. Habang nagtuturo ako, nag-aaral ako. Kaya naging confident ako sa mga interview questions, and naipasa ko naman yung unang application ko sa IT industry. So natanggap ako as project quality coordinator. Nagtagal ako sa company for like a year din, kasi project based yung napuntahan ko. So pag natapos yung project, co-terminus siya sa project. So natapos naman namin ang project, and then ayun, doon na nag-start. So unang after HP, nag-Sykes Asia pa ako, kasi nung nawalan ako ng trabaho, na resign ako from HP, o nag-end na yung contract sa HP.
naghanap ako ng opportunity. Ang una kong nahanap o yung tumawag sa akin na mga pinasahan ko is Sykes Asia. So nagtrabaho ako as a technical support engineer, so technical team na nagsusupport sa Adobe systems. So Macromedia pa nun yung software product, and may dalawang product sila, yung Presenter at saka Breeze. So naging bahagi ako ng team ng Adobe systems ng mga time na yun, and na-build ko naman doon yung aking English communication skills. So napakagandang opportunity kasi nahasa ako sa pagsasalita ng English because of that company. And ang natatandaan ko, okay din ang sweldo ko nun mataas din So from 27 sa HP, parang naging 29. So nadagdagan ako ng 2,000 nung lumipat ako sa Sykes Asia. Tapos hindi ko kinaya yung night shift. So nag-decide ako na mag-resign kasi parang hindi ko na kaya yung ganung klase ng schedule. Nag-try naman ako mag-apply sa Accenture. So na-interview ako sa Accenture. Sa Accenture pala, kahit nagturo ka sa college, hindi nila ino-honor yon. So mas ino-honor nila yung meron kang previous IT software development experience. Kasi yun ang tanong sa akin na nakapasa ako sa interview, pero ang sabi ng hiring manager, gusto naming ma-assess kung nagde-develop ka ba talaga ng mga software, or are you into software development sa previous work mo. Nung nalaman nila na professor ako, instructor ako sa college, sabi na hindi namin mako-consider. Babalik ka sa first level, yung associate software engineer. So pinatos ko yon. So ang offer sa akin is 16,000. Grabe no, from earning 29,000 sa Sykes Asia, bumaba naging 16,000. Ngayon may nagpayo sa akin na magandang company ang Accenture kasi Global Fortune 500 ang Accenture. So pinatos ko na, and ang habol ko naman doon yung matututunan ko sa Accenture. So ayun, nagtagal din ako sa Accenture, develop ko yung aking software development skills. Napunta ako sa integration using BizTalk server technology, at naging mas lalong confident ako sa mga technological, mas naging confident ako sa technology, lalo na sa mga integration ng systems, because we were using BizTalk server that time.